So, ito yung logbook natin, dishwash. So, mabibili nito sa UAP. So, yung logbook natin, merong mga documentary requirements before natin may submit sa PRC. So, ano yung mga documentary requirements? So, these are the architects or mentors affidavit. So, ito yan. Makikita yan sa last page. Okay, ito yung affidavit. Sa last page nyo siya makikita. So, kailangan yung affidavit, signed, sealed, and notarized. Siguro mas maganda yung papakita ko dito. Yan. So, ito yung mentors affidavit. Sa baba, makikita nyo yung yan. So, meron ditong affiant. Yung affiant, yan yung ano nyo. Yan yung mentor nyo. Ang nakalagay kasi dito, Aperture Architect Seal. So, dito na kamali yung iba. Kasi ang sinusundan lang nila yung Aperture Architect Seal. So, sinasubmit sila sa PRC, nakaselyo. Pero ang kailangan kasi, may pirma rin si architect. So, dapat ito, signed, sealed, tapos ito sa baba, notarized. So, malinaw. Dito merong sedula yung architect. Sedula ng architect. So, ilalagay nyo lang yung number, kung kailan niya nakuha, saan niya nakuha. Then, pagkatapos nun, papapirmahan nyo na or isasubmit nyo na sa notary. Signed, sealed, and notarized. Na yung TOR dapat natin, merong tapos ulat na for licensure exam or for board examination. Itingnan nyo, pag uwi nyo sa bahay or nasa bahay na pala kayo ngayon, mamaya-maya, tingnan nyo kung meron bang nakalalay na for licensure exam yung TOR nyo. Pagka wala, i-apply nyo na. Next would be the diploma. Syempre, don't need to explain. Kasama yan parati na TOR. Then the birth certificate, kailangan KSA. So, hindi pwede yung birth certificate na galing sa yung sa civil register, yung ano yung sa munisipyo, yung kulay white, hindi siya pwede. Kailangan naka-security paper siya. O, pagka naman yung apelido mo is parang foreign sounding, like, what is C, Chan, or Brown, kailangan mo ng other proof of Filipino citizenship. So, ano yung other proof na yan? Pwedeng driver's license, pwedeng Umilip ID, pwedeng passport, o basta alien to show na Pilipino kayo. Then the next one would be the NBI clearance. Yung NBI nag-expire yan ng 1 year. So, kunwari, isasubmit niya siya ng, kunwari, November. So, dapat, November last year, nyo naku, or later, nyo nakuha yung NBI nyo. Kasi 1 year yung validity ng NBI. Yung photocopy of Mentors PRC Tower, PTR, ay po certificate. I-attach natin yan dun sa logbook. To iipit lang yung photocopy. Papapirmahan nyo na 3 times yan dun sa mentor nyo. Tapos, siselyohan niya. To everything na pinirmahan ng mentor, kailangan merong selyo. To maraming pipirmahan yung mentor sa logbook niya. To lahat na pirma niya, merong selyo. To yun yung documentary requirements. Tapos, meron din sinabi si PR Boa na parang ground rules about the logbook. So, ito yung ground rules. Yung signature lang din is only optional. Hindi siya required. Pero, take note, kami pirma niyo din, yung chance na ma-approve yung logbook nyo ay tumataas. O, mapano nyo bakit? Ano ba yung importance ng pirma ni din? Pagkapasa pinirmahan niyo din yan, tapos pagdating sa PRC, arang iniisip nung nag-check o no examiner, is chinek na din yan. So, pagka chinek na din yan, parang ako pampi na ako ko examiner, chinek na din yan eh. So, parang, syempre, babasahin ko pa rin. Pero, I will just browse through it. Hindi ko na masyadong titignan. Not unless na makita agad ako habang binabrowse ko, makita akong maling-mali. Pero, usually, kapag may pirmali din, parang sabihin na natin plus points na yun eh. So, kailangan papirmahan nyo. Pero kung yung sabihin nyo, parang kinihipitan niya yung mga estudyante, tapos pinipilit niya mag-enroll sa isang review center na gusto niya. Tapos minsan yung estudyante, hinihilan niya na ng mga materials ng review center, especially ng JPT, kinuha niya yung mga materials. Hindi po pipirmahan yung tambok nyo pagka wala kayong mga compliance na yan.
or minsan yung di nagpapa-pre-board exam bago niya pirmahan yung logbook. To papapansibin, ayaw niya talaga pumima. Then you can bypass. Pwede niyo siyang huwag na papirmahan sa team. Yung next is parents for apprenticeship while enrolled. Ang ano kasi ang bagong policy ng PRC, hindi na pwedeng isama sa logbook yung mga experience nyo talagay nyo habang nag-aaral pa kayo. To, paano kasi sa RA 9266 nakalagay doon, post-baccalaureate yan experience. So, after graduation na experience, mentor must be registered, licensed, and a parent Ayapowa certificate. Kasi meron mga mentor na hindi na nag-revenue ng Ayapowa, hindi na rin nag-revenue ng license nila. So, kung prepare mo siya ng logbook, kailangan updated siya sa PRC niya, updated din siya sa Ayapowa niya. Siyempre, yung next would be do not pay the architect mentor kasi pagka nahuli kayo ng PRC, magkakaproblema pa kayo. Kaya, huwag nyo lang bayaran yung mentor. Di maganda yun. So, kailangan nasa legal tayo. Kasi merong mga mentors na, actually hindi mentor eh. Merong mga architects na ginagawang negosyo yung logbook o for a fee, waiver mo sila sa logbook. And marami ng architect ang nahuli ng PRC na ginagawa yan. So, medyo nagigipit ang PRC dyan. So, kuha ko sa inyo, huwag na lang pa yung magbayad para mapapirma ng logbook. Doon na lang tayo sa tama, doon tayo sa middle. Yung last na sinabi ng PRBOA is do not submit logbooks with alterations or narrow erasures. Pero ang sinabi niya kasi dito, pagka may erasure, he may or he may not approve the logbook. So parang, pagka may erasure yan, parang binigay mo yung sarili mo na pwede niyang ibisa ko, pwede niyang hindi. Pati yung penmanship. Papapangit daw yung yung penmanship, pinag-iinitan niya daw. So, syempre kailangan architect tayo, kailangan maganda rin penmanship natin. So, syempre dapat ang logbook natin malinis, presentable, tapos kung handwritten, sulat arkitekto. So, kito sinama ko sa discussion itong kasi merong conflict. Pero not much na ito, pero meron pa rin portion na nagpo-conflict. Between yung PRC, yung RA 9266, saka yung Constitution. To, kaya naman, to batas kasi merong hierarchy of law. Tumagawa ng batas yung yung barangay, tapos yung munisipyo bumagawa rin ng batas, tapos yung national government bumagawa rin ng batas. To, patay na conflict yan. Ang nasusunod siyempre, yung mas malaki ng batas. Diba? So, dito sa example po, yung PRC may IRR, tapos merong RA 9266, mas malaki. So, yung sabihin dapat mas masunod yung RA 96. Tapos, between RA 9266, which is national law, yun din tayo constitution, yun ang talagang supreme. So, bakit ko na bang nailabas ito? Kasi dahil doon sa 2 years na experience. So, ang nakalagay kasi sa 2 years experience, kailangan yung 2 years experience after graduation. So, maraming students before, nagre-reklamo na hindi rin na-final yung 2 years. So, parang after 2 years, pwede makapag-exam. So, parang sinasabi nila, hindi na kakayanin yun. Yung nakalagay kasi sa batas, kikuda naman, ito nakalagay sa batas is at least 2 years or equivalent diversified experience. And, malinaw naman kasi, nakalagay 2 years or equivalent diversified architectural experience. Hindi pwedeng sabihin na PRC na para makapag-exam ka, kailangan na 2 years ka after graduation. Kasi sa batas, meron nakalagay na 2 years or equivalent. So, since yung nagsasabi na 2 years or equivalent is RA 9266, mas malaki siya kaysa sa PRC. So, dapat ang masusunod yung 2 years or its equivalent. Okay? So, pagka nag-file kayo sa PRC, tapos sinabi nung malong staff, sir, hindi ka pa pwedeng mag-exam kasi wala ka pa 2 years. Pwede mo i-point out na according to the law, pwede ka mag-exam kahit na less than 2 years kasi meron pa namang or is equivalent.
Okay. So, ano ba yung equivalent? Yung equivalent is the 3,840 hours. So, kahit ba less than 2 years ka, pag makuha mo yung 3,840 hours after graduation, pwede ka nang mag-exam. So, yun na yung marasuha to. Yung date signature na explain ko na kanina yan, mas maganda, desirable na may privacy din, pero hindi siya required. So, ito naman yung, kunwari si Bin ayaw pumirma. Tumipamlaban kayo pagka ayaw pumirma niya din. Kaya pinapakita ko sa inyo. Meron kasi yung the Public Act 10-609, otherwise known as the Protection of Students' Right to Enroll in a Review Center. 2013 pa itong batas na to, pero the law prohibits HDIs to withhold transcript of record. So, kunwari, di ba, kukuha kayo ng POR nyo, tapos ayaw ibigay kasi merong mga requirements katulad ng magpi-pre-board exam pa kayo. So, hindi po pwede yun. Or merong requirement si Bina, teka, kaibigan ko yung isang review center kailangan doon kayo mag-enroll. So, hindi po pwede yun. Kasi meron ng batas. Pinagbabawal yung specifically naka-ano pa, eto si B. Nakalagay talaga siya na bawal siya. Parang pinapatabi na, bina, pinayadan niya estudyante niya mag-exam dahil dun sa mga flimsy reasons na yan. Tumiro siyang 6 months and 1 day to 6 years na kulong, himulta pa siya na 750,000. So, pinapaalam sa inyo para aware kayo. So, yung logbook natin, meron tayong dalawang form. Form 001 at 001 and 4002. Yan yung major components ng logbook natin. So, ano ba yung form 001? Ito yung form 001. Yung form 001, nandun yung summary nung experience nyo, ka-mentor nyo. So, yung form 002 naman, yan yung actual experience nyo. So, dito sa form 002, detalyado siya. Sa form 001, nakasummarize siya. Okay? So, di pa unang titignan ng examiner kung qualified na kayo mag-take na exam. Paano yung titignan niya? So, yung notice here, yung merong total number of hours accomplished. So, yung total number of hours accomplished, kailangan mas malaki siya kaysa doon sa minimum credit hours. So, for example, ito si 1352 compared to 1152, mas malaki siya, di ba? So, may sabihin, pwede ka mag-exam. Pag target ko na rin 1151, pas maliit siya ng 1 hour sa 1152, di ka na pwede mag-exam. So, yun ang tatandaan nyo. Yung nasa column na ito, total number of hours accomplished must be greater than this column, which is the minimum credit hours. So, ano naman itong mga percentage marks na yan? So, I want you to disregard that. Kasi, pag yan ang sinundan nyo, sigurado 100%, hindi ma-approve yung logbook nyo. Ewan ko ba sa design ng logbook? Bakit nilagyan pa yan? So, disregard nyo lang yan. So, ito mga yung minimum credit hours. So, kung nasa office pa lang tayo, bigay pa kayo na experience, every target nyo. Kailangan malampasan nyo lahat. 2 hours lang nakalagay dyan. Etong tatlong ito, EF, pabantayan nyo to. Kasi the moment na pare-pareho yung figure na to, parang red flag yan dun sa mga nag-check ng logbook. Big sabihin, tinuktor nyo yung logbook nyo, check yung logbook. Kaya titingnan nyo na dapat yung figures dito magkakaiba. Okay? Must not be equal. Ito, na-explain ko na kanina, hindi kailangan yung firma, pero kung merong firma si Dean, mas maganda. Paano pa ba walang Dean sa school? Yung head nyo dun sa architecture department. Ito yung form 00 po. So, sa form 00 po, makikita nyo yung project title, description, location. Nandito yung period cover, kung kailan na-umpisa, kailan natapos. Nandito rin yung corresponding number of FOP. Total number of hours. Okay. So, yan yung form 002.
Later on, we will go into detail kung paano fill upan yung Form 002. Suffice it to say na nandito yung title, nandito yung location, nandito yung actual work experience. But before we continue, kailangan malaman natin kung ano ba yung common mistakes papagawa ng logbook. So, yung number 1 na common mistake would be overlapping dates. So, kapag sinabing overlapping date, pag nadami mo na yung date, hindi mo na pwedeng gamitin ulit. So, madali lang naman natanda. Pag nadamit na, hindi na pwedeng gamitin ulit. Yung pre-design, hindi siya preliminary design. Inisip kasi ninyo ba kasi parehong pre. So, inisip preliminary design. So, pre-design. O iba siya, hindi siya pre-design. Clerk of works is not a secretary. So, inisip nung iba baka sa office, nagpa-file ng mga documents, or nagta-type nag-e-encode, nag-create down ng notes. Akala nila clerk of works yun. So, hindi siya clerk of works. Overtime should not be daily. Kasi binabatayan ng PRC at pagka nag-daily overtime ka, ang iisipin ng PRC, kaya ka nagde-daily overtime kasi hinahabol mo yung 3,840 hours. So parang isip niya, siguro kulang sa oras to, kulang sa experience. Kaya nag-i-invento ng daily overtime. O kahit na totoong nagde-daily overtime ta, iiwasan mo ilagay sa logbook mo yung daily overtime. Kasi ano yun parang red flag yun. Pag-iisipan pa na binatchik yung logbook. Proposed versus erected. Pagka-propose pa rin yung project, siyempre, wala supervision. Nahuli si PRC dati na ang nilagay na title, propose, tapos meron siyang supervision, so normally, disapprove yung labo. Redundancy ay ibig sabihin yung paulit-ulit yung project. Kasi di ba nga, pagkat pinignan nyo si logbook, ang nakalagay na title mo lang, diversified experience. Diba? Logbook of diversified experience. Ibig sabihin, ang experience mo, wala. Tapos iba-iba. So, parang nadaanan mo lahat ng aspeto ng pagiging arkitekto bago ka nag-take ng exam. Kung ang experience mo, puro drafting works lang, hindi ka diversified. Tapos, kung experience mo, puro bungalow yung bahay, bungalow lang yung projects mo na at hindi ka diversified. So, hindi ka pwede mag-exam. Kaya, iwasan yung redundant na project, yung paulit-ulit na project. Papa yung architect mo, design yung architect, wala siya promise. Ang next na tinitignan nila yung chronology of events, yung pagkakasunod-sunod. So, halimbawa, nilagay mo, January, nasa second floor ta. Ongoing supervision na second floor. Tapos, pagdating ng March, nilagay mo, excavation sa foundation. To, hindi na tama yung pagkakasunod-sunod. Mali yung chronology. To, yung tinitignan din na PRC, yung tamang sequence ng trabaho aside. Yung structural conceptualization, iba siya sa structural plans. Kasi di ba nga, dataawa yung architect sa si civil engineer kasi nabu-overlap yung trabaho nila. So, ginawa ni UAP, nag-propose sila ng mga guidelines, term differentiation, dinifferentiate nila yung trabaho. So, ang napanlumabas, ang trabaho ng architect, structural conceptualization lang. Civil engineer, yung mga structural plan. So, ano ba yung structural conceptualization lang? So, di ba pagka nagdudawin kayo ng floor plans, nilalagay nyo na kung asan yung pwesto ng mga polos. Or yung beams dito nakalagay, yung polo dito. Or, nilalagay nyo kung gaano kataas yung floor to ceiling. Kasi yung arrayhead do taping na nyo, di ba? So, ibig sabihin, yun yung structural conceptualization. Yung pagkatapos mo mag-conceptualize, ipapasa mo yung pre-civil engineer. Tala ngayon yung magbe-design ng polos, beams. Tapos, tatawa niya ng structural plans. Tuloy sa akin pala, iniisip lang, conceptualize lang tayo na ito yung gagawin ko. Yung actual na plano, si civil engineer. Architectural layouting, electrical, mechanical, o yung mga yan. Tapos lahat na pwede mo ilagay sa logbook, yung pwede mo rin talagang ilagay na legal. So, although ikaw yung nag-electrical, hindi mo pwede inari sa logbook yan. Kung pwede mo lang inari sa logbook, architectural layouting of electrical systems. So, ano ba yung architectural layouting? So, halimbawa, di ba nag-drawing ka na ng reflect,
ang reflected ceiling ma'am. Di malalayo mo doon kung asan yung mga ilaw, kung ilan siya. O yun, architectural layout yun. Pero yung mismong electrical plan, electrical yun. Sa architect, layouting lang. In fact, hindi lang layouting, architectural layouting. So nakakabit parapet yung word na architectural. To architectural layouting, huwag ganun. Sa lambok ganun din. Yung next would be yung architectural interiors, again, nag-overlap sa interior designers. To sabi nila para hindi mag-overlap, architectural interiors lang yung architects. And yung architectural interiors are the fixed components, yung hindi movable, or yung integral na interiors. To halimbawa, yung yung cabinets, di ba naka-fix yun? To sa architect yun, architectural interiors yun. Pero yung mga cortina, carpet, sa interior designer. So, hindi mo pwedeng ilalagay na design of furnitures under architectural interiors. Hindi po pwede yun. Kasi hindi naman siya fits. To yung mga fits lang or integral sa building, yun na pwede mo inalagay sa architectural interiors. To yun yung mga common mistakes. Siyempre, para mas ma-visualize nyo kung ano yung common mistakes na yan, papapalita ko sa inyo kung ano ba yan. First tayo doon sa overlapping dates. To sa example ko, overlapping dates, architectural class, January 1 to January 10. Tapos nag-architectural layout nito, January 8 to January 12. To dito sa example na to, tingnan nyo yung January 8. Diba yung January 8, 9, 10, tandi probinsya. January 1 to 10, kasama yung January 8, 9, 10. To ibig sabihin, itong dalawa mo po, double overlap. To, kiiwasan nyo yan sa labo. Hindi pwedeng mag-overlap yung dates. Once na nadamit yung kasi yung 8, 9, 10, ginamit mo na, hindi mo na pwedeng gamitin dito. Okay, clear? Yung pre-design is na preliminary design. Po dito maraming nagkapamali. Kasi yung sabi ko kanina, magka-sound kasi siya magkapuno. Pre-design, preliminary design. So, iba siya. Yung pre-design kasi, yung prefix yan. Pre, ibig sabihin before. To ano yung activities na ganoin mo before ka makapag-design. Kaya siya pre-design, before design. To, tinifine na kasi yan sa SPP 201 kung ano yung pre-design services. To, ito yun. Okay? Pag-observation, pre-feasibility, feasibility, site selection analysis, site optimization. Kaya, lima yan. Pakikita niyo yan sa SPP 201. Yung simultaneous projects or activities, ibig sabihin, tabay yun na nangyayari yung dalawa project. Hindi ba sinabi ko kanina, bawal yung overlapping dates. So, paano siya i-represent na hindi siya mabo-overlap? Pagpina din dito sa example, meron tayo tatlong project, sila nangyayari sa January. Kung i-represent mo siya in such a way na hindi siya mabo-overlap. Kung talik po yun. Project E, January 1 to January 5 na architectural plans ka. Pagdating ng January 6, sabi ni Memcor, meron tayong palibabang project, paki-estimate na. Kung siyempre, iiwanan mo si architectural class, kung paki-estimate. Tag-estimate ka, 6 to 8. Pagkatapos na estimate, siyempre, babalik ka dun sa original na ginagawa mo, which was architectural class under project A. To, ginawa mo yung architectural class again, 9 to 10. Kaya lang, ang dating nung January 11, nagkuproblema sa job site, sabi niya may pagpuntahan mo muna yung job site kasi may problema. To, iniwanan mo rin trabaho mo ng January 10, lipat ka doon sa job site, budget C, January 11 to 15. To, 11 to 15, natapos may yung problema, balik ka doon sa original na ginagawa din. Okay? To, na nyo, January 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18. To, hindi siya nag-overlap. Pa? Yung hours naman, kailangan mo yung mas mabilis pagka-delivery. Kita nyo. January 1 to 5, to 1, 2, 3, 4, 5. 8 times 5, 40. Kasi parating 8 hours yung ano natin, yung basis natin. So, architectural plan is under letter E, 40 hours ang dinadai ko. Tapos 9 pen.
9, 10, 2 times 8, 16. Architectural plans, 16 hours. 16, 17, 18, 3 times 8, 24. 24 hours. Post estimate, 6, 7, 8, 3 times 8, 24. Letter B, 24 hours. Tight supervision, 11, 12, 13, 14, 15, 8 times 5, 40. 40 hours. So meron tayong A, B, C. Saan ang galing yung A, B, C? Doon yung makikita yan sa ibaba ng form 002. Ganito yan. Sa ibaba ng form 002. Meron tayong A, B, C, D, E. Ito yung tinatawag natin na fields of practice. To, meron yung nakalagay kung ano yung makikita nyo kanina nakasulat. To, describe niya yung fields of practice kung saan nyo ilalagay yung number of hours. To, sa example natin, going back, so it just so happens na architectural plans is under letter E. Yung post estimate under B. Project, site supervision is under C. Kaya nandun siya nakalagay. A, B, C. A. To, paano naman, kung isang project lang, tapos, simultaneous mga activities. Kumbaga, maraming pinapagawa sa'yo si mentor. O yung simultaneous ang activities. Tapos, natataon na, hindi ka pa tapos sa pinapagawa na, may pinapagawa na naman siyang iba. Kumbaga, sa isang araw, more than one yung pinagawa mo. To, di ba, kailangan may pakita mo kung ano yung ginawa mo, kailan mo ginawa, gaano katagal mo ginawa. So, pagka ipakita mo yun, okay na reviews yun. So, ito yung gagawin pagka simultaneous yung activity. So, isang project lang. February 1, umaga, pinag-canvas ka ng materials. Yung canvas kasi is under letter B. Pagdating ng hapon, pagkaras mo canvas, pinapunta ka niya sa site. So, February 1 pa rin yun. So, tingnan nyo. February 1, canvassing. February 1, site supervision. Hindi pa sinabi ko kanina bawal yung overlapping dates. So, parang nag-overlap na siya. Kaya lang, merong exemption kasi. Ang exemption, pag naipakita mo kung paano mo hinati yung isang araw. So, sa piece na to, pinakita mo yung 4 hours mo sa umaga, canvassing. Then yung 4 hours mo sa hapon, supervision. So, hindi pa rin siya nabo-overlap. Kasi malinaw sa examiner, kung ilang oras yung napunta kay canvassing, ilang oras yung napunta kay supervision. O, yan yung exemption. Okay, so now, February 1, tapos na tayo. February po, binabukasan, nasa site ka pa rin. Then, habang nasa site ka, pinag-design tayo ng closet. To, yung design yung closet under architectural interiors. Kaya nandun sa F. So, again, dinapi mo yung araw, 4 hours sa umaga, 4 hours sa hapon. Then, inabukasan, February 3, ganun ulit, dinapi ulit. So, kung pwede mo palang papihin yung isang araw, basta malinaw lang kung paano mo hinati. So, sa example ko, 4 hours, 4 hours, umaga hapon. So, kung pwede bang 5 hours, 3 hours, o kaya 6 hours, 2 hours, kung pwede. Basta yung total niya, 8 hours. Okay. Yung sinasabi ko iiwasan, di ba, yung overtime. Pero talaga naman nangyayari sa atin, na may overtime naman talaga. So, kung totoo naman talaga yung overtime, although dire-discourage ko, pero kung totoo talaga yung overtime, kung pwede niyong ilagay sa logbook, paano niyo siya ilalagay? So, ito yung example ko paano. So, meron kang resto na project that prepare ka ng study of the number of schools and students in the vicinity. Kasi syempre, resto, di ba? Gusto mo malaman yung target market mo kung feasible ba yung project na gagawin. So, gumawa ka ng feasibility study. Take note this is just part of the feasibility study. Huwag nyo ilalagay na feasibility study, March 1 to 5. Ang galing nyo naman. 1, 2, 3, 4, 5 days lang nagawa yung feasibility study. Ang ilalagay nyo, yung kung ano lang yung ginawa nyo for the feasibility study. Okay, so balik tayo. March 1 to 5, na gawa ka ng to prepare ka na study about the number of schools and students. So, meron akong note dito, kapag gumagamit ka ng overtime, baka mag-declare ng daily overtime. Kasi nga, suspicious siya, iisipin ng examiner, dinagdag mo lang yan para ma-comment pay 40. Tapos, as much as possible,
Kung puwede 2 hours lang per day. Kasi 'pag excessive talaga pinaghihinalaan nila. Tapos eto rin yung eto example 2 na pre-design. So, tingnan niyo, yung nakasulat kasi dito, specific activity niyo, huwag niyong ilalagay dito na yung word na pre-design. Ang ilalagay niyo dito kung ano talaga yung ginawa. So, balik sa example, tingnan niyo, parts 1, 2, 3, 4, 5. 'Di ba 5 days siya, times 8, 40. Ang dinagdag po, 46. Pero 'di ba sinabi ko wag daily overtime. So kung 5 siya tapos nag-daily overtime ako, 5 times 2, 10. Tapos 40, 50 hours. So, puwedeng ilagay nito 50 hours. Pero dahil na umiiwas ako na pagdudahan ako, instead of 50 hours, ang nilalagay ko 46 hours lang. Para hindi siya maging daily. Kasi nga magdududa. So, kasi yung iniiwasan natin patalata daw siya sa isang item, 'pag na-doubt na siya sa lahat, kung hahanapan niya na ng butas yung doubt. O iniiwasan natin yun. Okay. Ito example ng mga mistakes. Una na recap preparation of BOM, BOQ, July 29 to 31, tapos nag-electrical layout. So, ang unang-unang mali dito, yung pinaka-blatant. Kasi di ba sinabi mo kanina, parating nakakambal yung architectural layouting na word. So, dapat dito, architectural layouting of electrical system. Parating kasama yung word na architectural. To architectural layouting, tatandaan niyo parati para gumamit kayo ng letter E. So, for the letter E, parating may word na architectural layouting. So, yun yung isang mali. Pangarawang mali, ina nyo, i-prepare na siya ng UMBOPO noong July 29. Pero nung August 2, na architectural layouting parang siya na electrical. Eh di ba sinabi ko yung architectural layouting parang i-determine mo lang yung position ng mga electrical mo, lighting mo. So, dinidetermine mo kung ilang piraso yung nilalagay mo. So, paano ka magkakaroon ng BOM, BOQ ng July 29 kung architectural layouting ka pala ng August 2? So, mali yung chronology. Ano yung pagkakasunod-sunod? O yan yung error niya. Okay? Malinaw ah. Chronology, pagkakasunod-sunod, tsaka yung word na architectural layout. Ito, another example, basically parang design lang din naman siya. Kasi di ba sinabi ko, pagka yung naglagay ka ng letter E, parating may word na architectural layout. So, ito din yan nilagyan. O kasi pagka linagyan mo lang electrical and waterline layout, pwedeng ma-mispost to yan na supervision. Kaya ang sinasabi niya naman talaga dyan, architectural layout pa lang yan. So, after architectural layout, asa dun sa professional involved, sila yung gagawa ng plano. So, in this case, yung ano yan, yung waterline, master plumber, dapat pa pinasahan din yan. Okay, tapos yung preco words, di ba sabi ko nga kanina, yung preco words, hindi naman yung secretary. Yung preco words, buong sa panahon na yon, parang quality control siya sa job site. Nasa job site siya. So, pag nandun siya sa job site, nagko-quality control siya, ibig sabihin, nangyayari para yung trabaho niya, duly construction na. Diba? So, duly construction, tingnan nyo. June 6 to June 11, architectural layouting pa lang siya. June 14, nasa construction na siya. O, tama naman yung chronology, pero yung time span na binibigyan niya para sa activity mali. Bakit? After ng architectural layouting, papasa niya dun sa master plumber, gagawa ng plano, pa-approve, i-estimate, tapos pa-approve pa sa city hall. Eh, tingnan mo, June 11 niya din yung architectural layouting, tapos June 14, as a job site na siya. So, parang 11, 12, 13, 14, 4 days. Hindi po pwede, di ba? So, importante yung chronology, yung time frame or duration, tsaka yung yun nga, architecture and layout yun. Ito yung mali sa pre-design, kasi yung inisip na preliminary design, so thematic drawing siya, to inisip niya, na to, preliminary to. Kasi ito yung pinakauna eh. To, hindi siya pre-design. Kasi nga, in-itemize na natin kanina sa SPP.2, kung ano rin pwedeng pre-design. And schematic drawings, hindi kasama doon.
Kaya ko nag-architectural layouting siya bago siya nag-site supervision na siya bago siya nag-architectural layouting. So, baliktad yung chronology. Bago ka makapag-estimate BOM, dapat nauna yung architectural layouting. Overlapping dates, na-explain po na kayo na. Okay, ang ginawa niya kasi dito, structural plans. O diba nabawa ng civil engineer yung structural plans? O dapat sa inyo, structural conceptualization lang. Okay. O nakakita pa ng logbook na ganito. Ito yung mga number of hours. Yung straight line, bull open the nut, mali yung logbook na yan. O bakit siya mali? Kasi yung chronology mali. O tingnan nyo. Nauna siyang gumawa ng architectural plans. Okay lang. After ng architectural plans, nag-estimate siya. Okay lang din. After ng estimate, nag-supervise siya. Okay lang din. After ng supervise, the pre-design siya. Mali na. Kasi yung pre-design is before design. So, kung before design, dapat nangyayari before. O dito dapat siya sa itaas. So, ito, nandun siya. Kunwari, dinimit natin to. Kung hindi ka nag-pre-design under your architect. So, architectural plan, estimate, supervise. Then after supervise, wala ito, architectural layouting. So, tama na ba? Mali pa rin. Kasi, yung architectural layouting nangyayari pagkatapos dito. So, architectural plans, architectural layouting. Dito siya. Kaya, never talaga na magiging straight line yan. Kapag nag-straight line sa lambok, yung mali yung lambok mo. Another example, 4-story commercial building. Nag-prepare ka ng building permit, January 1 to 14. Nag-prepare ka ng documents for application of occupancy permit, February 22 to 28. O, unang-unang mali dyan, hindi naman ikaw yung na-prepare ng building permit. Diba? At binabasa rin ng examiner kung ano yung sinulat niya rito sa specific activity or description. O ang dapat para dito, prepare documents for application of building permit. O yun ang, kung wala po niya kwento niya lang, susulat din na kung ano yung totoong ginawa niyo, susulat din lang. Huwag niya yung shortcut. So, January 1 to 40, kunwari inayos siya na to. January 1 to 40. Yung next activity niya, prepare documents for application of occupancy permit. So, mali na naman. Ang mali is because nasa application pa lang siya noong January 40. Pagdating ng February 22, occupancy permit na. Tingnan niyo yung project, 4-story commercial building. So, pwede ba din magawain? 4-story, by tayo yung 4-story sa time frame na binibigay niya. So, hindi siya po pwedeng nangyari. Tinitingnan ng examiner yung time frame. Tinitingnan ng examiner yung chronology. Ano pa ba? Okay, baka kasi kaya nagkadalito to. Kasi yung, maraming pictures sa City Hall. Pagka-apply po ng building permit, binubuluhan na ako, boss, tama na natin yung occupancy permit. So, imagine, nasa building permit pa lang ang ina-apply ko, pero sinasamahan na nung occupancy permit. So, kaya siguro nangyari ito. So, di sabihin, maybe in actual practice nangyayari, pero sa lambok hindi mo pwedeng ilalay. So, marami kasi mga nangyayari sa job site or sa film na hindi dapat. So, ito na tayo sa feeling of the lambok upang para filapan. So, bago pa yung mapumpisa, kasi hindi ba sabi ko nga, sabi ni examiner mismo, bawal ang erasure. So, bago pa yung mapumpisa, sa sketch paper muna kayo. So, itong form 00 ko, yan, itong form 00 ko na yan, isa-xerox yun ng marami. Yan ang pinaka-sketch paper yun. Kung diyan pa yung trial and error. Kasi lalong-lalo na sa number of hours, parang, pero pa ba sa inyo nakaka-recall kung ano yung number of hours nyo pala na pinabao for the span of 2 years? Wala na, di ba? So, parang may trial and error talaga. Although, ayaw ba natin sabihin na hindi precise yung logbook natin, parang imposible kasi na maalala natin precisely kung ano yung number of hours natin. So, parang trial and error ang nangyari. So, kailangan yung pa-xerox na marami kasi dyan yung patch paper na. Okay, so pag fill up ng logbook,
Yung first space is allocated for the title of the project. To, kunwari, two-story residential building. Tapos sulat niya rin dyan, two-story residential building. Yung row, the whole row would be blank except for the title of the project. Yung next row is for the location of the project. Okay? Kasi pila nyo, project title, location. So, itong row na to, para sa location, and again, blank po siya. Dapat, sa isang row, isang line lang din yung words. Kasi pagka ilipan niyo yung sulat nyo, gets basic yung mga examiner na edad na rin. Yung examiner, pag nahirapan mambasa, iinit yung ulo. Pagka mainit ang ulo, baka mapag-initan yung lambok. So, sabi ko nga kanina, malinis dapat yung lambok, walang erasure, maganda yung penmanship. Tapos, huwag yung sisiksipin yung mga letters. Okay. Anyway, kumari, gagawa niya rin na single line yan. Yung next line would be for the description. O, yan yun. Description. Yung description is not the project description. Yung description is the work description. To kung ano yung ginawa nyo. To katulad nila sa kanya, PPM analysis and studies of the site. So, kung hindi ka siya, di pa ka sa kasunod. Pag tuloy-tuloy lang, isusuran mo yung lahat ng ginawa mo mula sa pinakauna mong ginawa hanggang doon sa last mo na ginawa para sa project na ito. Next step would be, lalagyan muna ngayon ng dates or durations. Ito, neglect lang muna. Huwag nyo munang gagawin ito. Dito lang muna tayo sa dates. To, kung yung detailed analysis, kung kailan mo inumpisahan, kung kailan mo natapos. Then, do the same for all activities. O, kailan inumpisahan, kailan natapos, kailan inumpisahan, kailan natapos. Sa tila nyo, naka-align siya. Naka-align. To, ito yung description, naka-align kung kailan ginawa, kailan inumpisahan, kailan natapos. Pag nakumpleto na yan, then that's the time na dito ka naman sa last row. Ito, huwag nyo muna pilapan to kasi din medyo complicated din. Dito ka sa last row. I mean, last volume. The last volume pa. So, bilangin mo na yung number of days. Times 8. Dito mo ilalagay sa total. Ma-advise ko sa number of days. Kasi di masabi ko nga, trial and error po. Yung sa number of days, kung wala naman kayong lab sa office talaga, kumbaga parang wala kang specific record to ilan yung hours doon. So parang nire-recall mo lang, hindi ka precise. Yung sa number of days, ang gawin nyo, Monday to Friday lang muna. Okay? Monday to Friday. Huwag ka muna mamlagay ng Saturday, huwag ka muna mamlagay ng Sunday. So Monday to Friday lang, bilangin mo kung ilan. Dapat na ng calendar. Kung ilan yung days na nabilang mo times 8, yun yung ilalagay mo dito. So, do the same for all the rest. After that, matawaro pa na ng total, di ba? Kumari na, tapos mo na lahat ng project mo. I-compute mo na ngayon kung ilan yung tabing total ng project. Pag na-total mo na yung project, balik ka dun sa ano. Pag na-total mo na lang yung projects mo, i-fill up mo na dito yung number of hours. Kailangan malampasan mo lahat ng ito. If hindi mo nalampasan ito kahit isa lang, di ba sabi ko nga hindi ka pwede mag-exam, then that's the time na kung may Saturday naman talaga yung office nyo, isama mo yung Saturday. So, kunwari may Saturday, sinama mo yung Saturday, kulang pa rin. Tama mo na yung overtime. Kulang pa rin. Tama mo na yung totoo naman na trabaho pa na ng Sundays and holidays. Isama mo na rin yung Sundays and holidays. So, nakita niya yung progression. Monday to Friday, ang gusto ko, Monday to Friday na muna gawin nyo. Pag hindi nagkasya yung Monday to Friday, samahan mo ng Saturday. Pag hindi nagkasya yung Saturday, samahan mo ng overtime. Pag hindi pa rin nagkasya, Saturday, Sundays and holidays. Pinapayalo kasi yun kung totoo pinabaho nyo. Okay? So, I think, masusobrahan nyo naman pag ginawa nyo yun. Okay. To recap natin.
Meron tayong three-story commercial building, meron tayong, ito hindi line na line ginagawa ko. So, ito dapat kong ginagawa na dapat. Po, sa isang dahil three-story commercial building, blanco. Address, blanco. One in Canabaho, yan. One in dates, yan. Tapos, one in hours, yan. Then, pipili tayo ng A, B, C, D, E, F, yung cubes of practice. Kililipat nila siya. Okay? O, ito nilagyan ko ng yellow kasi, naglalagay ako ng overtime. So, pinapinta ko lang na pwede mo na rin na overtime. So, basically, yan lang naman yung pag-fill up ng logbook. Pero before that, meron akong kasi ito yung karaniwan tinatanong palate. What if more than one yung mentors? So, nangyari kasi parati yan, sobra sa isa yung mentor. Pagka more than one yung mentor, yung form 001 or the summary, ipopotocopy nyo. Kung ilan ang mentor nyo, kung kunwari dalawa yung mentor nyo, isa yung bawat mentor. Then, kung ano lang yung kinabaw mo per mentor, yun lang yung ibibigay mo. So, kung kunwari zero yung mo, supervision mo, kunwari di ka naman na feasibility study, zero ito. Pag wala na yung kinabaw mo, tapos yung original copy, diba, ito susulat mo lang ito eh. Summary for architect, kung sino siya. Ito sulat mo lang ito. Yan, kung susulat mo lang. Yung original copy, susuratan mo rin. Grand summary. So, yung first page mo, magiging grand summary na, followed by the summary for your first architect, then the summary for the second architect. So, yun yung pagkakasunod-sunod nung logbook. Yung grand summary mo is the total of book of your architects. So, architect 1 plus architect 2, total nyo rito. So, kailangan mo napasan mo lahat no nandito. Pag nalapasan mo, or 260 example niya, pwede ka na mag-exam. Kung kunwari 4260 yung total mo, pero dito 380 ka lang, 384 yung require, hindi ka pa rin pwede mag-exam. Kailangan na malalapasan nung nandito. Okay? So, kunwari dalawa yung architect mo, hindi lang naman yung form 001 yung mababago. Yung form 002, bawat architect, meron ding sarili. So, ilana rin mo dito lahat ng experience mo under your first architect. Tapos, syempre, sign seal. Yan, sign seal yan, hanap ng mentor. Yung isang mentor, meron din sarili. Tapos, susulat mo rin dito kung ano pinabaho mo sa kanya. Pag hindi siya sa isang page, 2 page or 3 page. Bawat page may pirma nila, meron sa ilo nila. Per architect. Tapos yung affidavit, kasi dalawa na yung mentor mo, photocopy mo na isa. Kasi meron kang isang original na affidavit, tapos yung isa para doon sa isang mentor mo, so tigisa sila. Kung tatlo yung mentor mo, dapat pigisa yung tatlo. So, daralyan mo lang yung details ng mentor. Ito yung sinabi ko kanina, kasi ang nakasulat dito, fits your architect seal. To, minsan hindi pinipirmahan ni mentor. Kailangan pirmahan na yan bago niya sa inyo. Lahat nung meron pirma, meron sa inyo. Okay.